Huh. So, good evening, Sir Matt. I am Yamifran Ando Palomares, along with Justin Bakailan and Patricia Marie. Um, this is our project for Web Systems and Technologies, which is sa katong final project. So, yeah, this one. Um, so, first is ato sa ning i-open na nga to ang natong i-demonstrate ang project una first. So, here, when may first nga ma-open sa project mo na ito makita atong landing page at we call it Hinode, which is Japanese for sunrise na. So features, so na itong project nga gagamitan nato Next.js, ang Tailwind CSS and Laravel for our API backend. So dito ta charchara ni diri atik rin tanan. So dito ta sa main feature which is ang tracker mismo. So we also have the authentication. So first mag-una ta sa kani una auth authentication. We have the sign up page where mga isyag name, email, password, and atik ra po ng Google o GitHub dira. And we also have login. So right now, I have usara ni ka account sa whole system which is kaning account. Then sa kanipod nga password, login ako na. I should login sa homepage. So sa ika-login mo sa homepage mo nimo makita nadiri mong tanang projects or mga workspace nimo or ninyo sa inyong group. Here sa projects, di rin mo makita during a page makita niyo tanang project nga ipangbuhat nimo nga associated sa imo ha. Before ta mo dive in anang CRUD functionalities, padayon ta sa authentication. So natay logout na diri sa settings which is wala din na tarong diri logout, and then arita sa sign up. If mo sign up tag lang user mga siya name, let's say I'll do with Uishi, and I'll do email uishihapon@gmail.com, and sa password I'll create the password and log in or sign up. Okay, so don't mind that. So inig bagong fresh nga create sa account, mo ni siya wala kay project makita. So right now pwede ta mo create og account na. So pwede ta mo create og another project, and then mangayo siya og kanang project title and description. So for the title, let's say I'll do demonstration or demo project for the title, and then for the description I'll do this is like that for demonstration project, and I'll create it. So after ma-create mo, butang na siya dire atong demo project which is created 1 second ago by Uishi. Now so para dito maglibog day, open na akong incognito. Para dito mag-switch og kanang logout. Open na ako ang project sa incognito tab, and mo login ko dire sa katong una na akong account which is kani, para makita na to unsay difference no sa duha ka account. So right now na ako yung first project sa naka-associate aning Yamifran nga account which is created 4 hours ago and created by me. While sa diri lahi pod kada user lahi pod ilang projects nga makita. Now that's for authentication, makalog out, maka-sign up, makalogin. Also protected sa ni mga routes day by the way. So whenever nga mo click ko sa project day, let's say mo click ko ani nga project, ma-open ko ani nga project which is empty pa nga project, and sa kani nga link na diri ang ID sa project, and if mo enter ko sa lain nga account gamit, and I should get unauthorized access to this project. So yep, na-handle na to dira. So balik ta sa homepage, and balik ta sa atong kaning account. So aring account fresh nga project, makita na to diri ang ato ang demo project with atong title o description. Makita na to diri atong members which is right now ako ra usa, atong i-zoom natay members which is ako ra usa. If i-click ni na ako which is the owner of the project, and pwede po ko maka-add og members sa kaning button. And then sa demo project sa title na to, pwede po na to ni ma-edit na to ang account. Like if may click ra ko, pwede na ko ni tang na S, and then mo persist na siya. If lagi-refresh na ako nga page, matik na siya nga naka usab ang na-edit na ang kuan, na-update na ang title. So balik na sa projects. Also same ra pod sa kuan, ma-updated ni siya. So now, ning blurred.
balik. So basta ma-update niya itong title. If mo click ko dara, yep, ma-persist ra niya. Sige, refresh na to ang page. Okay. Now, proceed ta sa add sa list. So, kani siya nga project day kay inspired niya siya sa Trello, which is kaning Kanban board nga kanang task tracker. So, pwede ra ka maka-create og mga task and maka-drag-drag ra ka within boards. So, here sa list, sa kaning nga list, pwede ko maka-create og list, which is, let's say, magkuha kog list para sa akong mga tasks. So, create na ko. Pwede na ko mo-create na siya, mabutang na siya diri, which is na ko'y empty board para sa mga task. So, sud sa task, pwede ko maka-create og cards. So, cards, mga siya title and description. Let's say, task 1 lang sa, for example, task 1, and for the description, this is task 1, and create. So, when I create that, I should get this na. And then, para ma-view po din ako, i-click run ako, ma-view na ko ang task. Sorry, damn. Okay lang, fix na ko na later. So, ma-click na ko na ang task. Ma-edit sa din ako, by the way, ma-edit sa din ako. And that's why day nga ma-drag siya day. So, ma-edit siya, ma-edit siya. Pero if i-click na ko out, kay naka-save na siya, na automatic na po niya siya save. Kasi meron kong task 1.1, and then i-click na ko outside, automatic to, ma-edit po to sa background. So, that's how ang update and read sa task. And for the deletion sa task, pwede na ako i-drag i-drag na ko ang task, move ra na ako diri para ma-delete. But before that, mag-create ko laing list to show you nga ma-move po din ako ang mga tasks. Like that, pwede na ako mabalhin and ma-persist na bisa ako nang i-refresh ang page. Ayan na. So, pwede na ako ni-delete. Yep, mga siya confirmation. Same kani, pwede po na ako ni-delete. So, balik ka sa fresh nga project. So, na akong i-demonstrate diri sa kaning usa ka account, kaning usa other account na sa incognito. Na ako project nga gi-create array, which is this one. So, rin ako i-demonstrate ubang functions. I think manam siguro. So, here, natay task 1, task 2, task 3. I-demonstrate din ako di ang collaboration later. So, here sad, pwede na ko siya ma-drag. And, by the way, if maka-create ko daghang list, like for example, create ko another list, then create na po ko another list, pwede sa din ako madrag na ako na for sideways ang board or ang whole nga page diri na madrag po din ako diri. So full siya internet activity, madrag kani. So ang buhaton ra ni sa mga users, kasi ako sa ipang delete. Okay. So ang project manager baron kay mag-create siya mga task. For example, kani nga task, steps in creating. So na siya task or kani note ning gihatag nga steps para pag-create sa feature na. So na siya mga information diri nga gihatag. Pwede sa ni ma-edit, no? Pwede siya ma-edit na. So ato sang ibalik. Okay. So far, if pwede na ako i-close ang model, ayun na. Then if ganahan na ang kanang user nga mo, ang member nga mo create sa task, ibalhin na nila ang task ongoing. So para makaibawan tanan nga ongoing na ni nga task, so wala na mo hilabutan na nga section sa project. Then once done, pwede ra i-move sa done or maybe mag-add sila review nga list. So if ever sayo pa ilang na-create mo daw ibuhat nga pwede ra i-delete, like kung masayo po create array, yan na nya kani siya, pwede rin ako ni-delete nga task if wala na siya gamit. And yep, mga siya confirmation. So there. Now, kinsa man ang ubang members din nga ikaw ra man ni, if mo click na ko ni members, ako ra man ni na diri. So unsa na ako pag-add member, so pwede ko mag-add member diri. So if ma-add kog member, mangayo ra siya email address. So email address sa kato akong ipangayo gibuhat ganina, so is owishi@gmail.com. gmail.com. Shit, hapit na 10 minutes. So i-add na ako sa member. Did it work? Yeah, I think it works. O siya nga na. So try na ako refresh. No? I think something's not working.
So i-add na ako sa member, mga siya email oishi@gmail.com, and i-add na ako sa member. Itong i-debug real quick. Resources naman eh. Yeah, it works. Sorry. Hingga na siya. I don't know why. Ano to ganina. Maybe few bugs. Gotta fix it. So, here, if i-add na ako sa member, mo-create na siya o mo-add ni siya og laing member, which is here, makita na ko diri nga, si Oishi kay member, si Kaniyami Fran, which is ang owner sa project. Refresh din nato daw. Okay. So, mo gini siya. Yami Fran, owner, then ang Oishi is the member. So, pwede na ako i-remove, no? Pwede na i-remove. Pwede na ako, di ko ka-remove sa akong self, of course. So, pwede na ako siya i-remove. Pero later na ako i-remove. And i-check na ko. Kaya na-add naman ako siya, si Oishi ani nga project, which is ako ang tag-iya. Try na to if na-reflect bagid sa Oishi nga account. So, balhin ta sa usawa ka account. Like ta siyang projects. And there, makita na niya ang first project here. Which is wala na ganina, di ba? So, i-click na ko sa, nakita na po diri nga Yummy and Oishi sa ubos. So, i-click na ko dira. Siyempre, maka-access na ko ni ganina nga, authorized to ganina. So, maka-access na ko ani. And makita na po na ko diri members, no? Nga, muna yung owner, muna ako kay member. But then, dili ko maka-add og member kay since member naman ko. So, ang owner sa project mo maka-add og member. Also, sila ra po da maka-edit. Though maka-change ko sa akong UI, but then dili ni siya mo persist. I-refresh na ako, mabalik ra na siya. So, ang owner po ay maka-edit sa project. But then, maka-edit ko ani sa mga list o sa mga tasks. So, maka-edit si member na. Then, siyempre, maka-drag sa ko. And, let's say nga, gidrag na ko ni sa ongoing sa dan. Yaka ni siya, gidrag na ko sa ongoing. Iniganto na ko sa Picas account. If i-refresh na ako, siyempre, mabatik na siya. Reflect po na siya, derivmatic. No, so, collaborated sila. And, yeah, Yummy and Oishi ang nakabutang. But then, if napatay lang another member, mabutang nag, maybe Yummy and 2 more members. So, try to create account lain for the last time, or actually no, open ta sa Edge, no. Open na tong Edge, and then arita mag-create og account. So, localhost 3000. So dugay siya, something's wrong ba, or okay, never mind. So far mo auto siya tanan, sir. And deletion po din sa project, no, wala pa na ako na-discuss. Wait lang, create na siya. Sign up na kadali. Maybe Fran to i-name, Fran. And then fran@gmail.com. Yeah, I created it before. Ang password. Okay, sign up. And then atong i-add as member. So, fran@gmail.com at gmail.com. And then after adding that member, alright, so na-change na to diri ang kung ano members. So, Fran and 2 others. See it? So, if add ta sa homepage pod, matik, butang na diri Fran and 2 others, no? So, ayan. So, that means si Fran diri, if ako na i-refresh, makita na ako diri itong project. Yeah. So, naka-sold na siya nga project. And same thing, maka-modify na ba siya diri sa sold sa project. Next, project deletion. So, how can I delete the project? Na? So, balik ta sa katong main na itong array. So, balik ta sa homepage. Na-discuss na ba nila ako? I don't know. So, kanin di mo project, ako na i-delete. I-drag po na ako na diri sa ubos delete. And yung siya for confirmation. And okay, mawag ka na siya dira. Ayan. So, that's it for the demonstration. Now, proceed ta sa code. So, the code is, dili na ako i-discuss ta ng details kay dugay nang ikimo man ang demonstration. Samot na tayo madugay sa code. So, for the code,
Okay, so sa main nga root folder na to, no, napadakan bi. So ay dako ra kayo. So sa natay kuan diri daw ka folders which is ang client and atong server. So sa server we use Laravel and sa client we use Next.js. So here sa Laravel, sa may ako discuss ari nag-start ta sa API routes which is here. Ito na i-close p. Ato ipaubos lang gamay. So here mo niya tanang routes nga gigamit na to sa app. So here natay sign up and login which is gawa siya sa Sanctum nga kanang middleware which is to check for authentication. So tanang routes inside ani nga middleware is dapat authenticated with Sanctum. So no one can request to these routes if wala siya na or dili sila ang naka-authenticated nga user. So by Sanctum I used cookie-based nga authentication. So tanan na ko nga routes diri pag sign up, pag login which is madot sa kanang controller aning auth. I used cookies. So cookie to create cookie which is ang token kay ni-create og token. So pag sign up and pag login sa pag sign in, so nag-create og token. And then kana si token kay kani Sanctum gibuhat na to siya as cookie and then gipasa na to siya sa request. So sa request matik ato ta ito ning inspect ang kaning atong mga project diri. Makita na to diri sa prefer I application and then sa cookies makita na to diri ang auth token which is kaning cookie. So ayan. So cookie based rin sila tanan. Then tato balik ta sa routes. So kanita ng routes, so sa ato i-discuss ni natay sign up, login for authentication, user. So ang user that means i-get ra kung kinsay current user. Sa logout, syempre logout. And then we have here sa projects. So sa projects is natay route para i-get tanang projects, natay route para mag-create og project, natay route para i-get na to ang project based sa ilang ID. Natay route nga to update sa project, natay route para delete, natay route para add og member, and natay route para remove sa member. Next na po tay route nga related sa tasks, no? Ay sa list, task list. So sa sa list, sa list kay natay route para sa i-get tanang lists, and then naboday route para mag-create og list, natay route para mag-update sa list and mag-delete sa list. Then same thing sa card, natay card para i-get tanang cards, natay para create sa card, natay para move sa card, no, katong i-move na to into other list. And then napatay update and delete sa cards. So muna to ang mga card operations. Nadelete na ng controllers na so far sa sa auth, sa card, dara sa project controller. So natay remove a member. So far so good. Then muna itong backend, and then gitest na ko using Postman para to make sure nga working tanan. Then sa client I use Next.js. So dili na ko i-discuss ang kanang mga components which is nasa source. Natay app diri which is naka-route, then natay authenticated nga routes diri which is nag-create og middleware nga middleware sa Next.js, React na nun sa Next.js to protect our routes. So mo nito mga protected routes nga whenever unauthenticated gani ka, wala kaya token nga cookie, that means wala ka naka-sign in, and then you can't access these routes, no? So automatic ka reroute sa kanang homepage or sa landing page. So far adota, so na diri mga authenticated routes na to. Then natay page login ug sign up niya. So far so good. So mo to yung makita tanan no, dito na ko i-discuss ang UI. Adata sa services which is nako sa libraries, and nako auth services para ra sa login, logout, and so far. So every route din ako din, no, every request kay gamit ko credentials include para mapasa na ako si cookie dito sa backend, no. So para madawat ni
Laravel ang cookie nga nasa browser. And then the rest is normal na lang nga fetch. Here, nako mga routes diri, which is method. So credentials include ra gyapon, and so far mao sila lang. Then ako mga utility functions here. And so far mao ra to tanan, sir. Projects, so ID, yan na. Nako yung mga components, which is dashboard, landing. So pumunta ng component sa landing page. Navbar, so naido ka navbar sa home, katong unauthenticated nga navbar. Okay, sa projects, sa settings, and model, and so on, so far. So, abot na 20 minutes. Thank you so much, sir. Sorry na late kayo, sir. No. By the way, naka-GitHub sa din sila, sir. And, i-post na ko ni ang link sa description or maybe sa email ang repository ani nga project. And to be honest, lisugdan ra ko ni 3 days ago. So, ay nagsugod ko May 26. But then, maura ni, basic auth ra na cookies. Then, pag May 28, nara ko yung static nga project, wala pa ni backend tanan, di wala pa database. Nani siya yung authentication, pero wala pa siya yung mga create kuan project, wala. Na. Pagkari na, June 2, June 3, June 4, karon. Aray pa na ako ibatak tanan. Kaya na-busy sa trabaho. So, karon pa nakalugar. Thank you so much, sir. Adios.